Yan, start ko ng buuin ito. Kagaya nung sabi ko nga sa inyo, i-adapt natin itong red dot na to. So, napakaganda. Pang pistol talaga. Automatic yan. Kapag binuksan mo, naka-on na siya. Automatic siya nag-on. Pag ibinaba mo, yun na yung off niya. So, wala siyang switch. So, yun na yung switch niya, yung pagbabataas. So, dito, kinalas-kalas din natin to. Wala siyang, kung mapapansin nyo, wala. Kinalis natin. Kasi, kailangan ito sa pag-adapt nito. Ito yung naisip kong i-adapt sa kanya eh. Ito, makikita nyo yun mamaya pagkatapos. So, ito yung mga parts niya. Ito yung hammer spring. Ito yung pangkasa. Tapos ito meron tayong transfer port seal. Ito naman ay parang doon sa tornilyo sa ilalim. Then ito takip ng hammer to. Then ito yung mga tornilyo niya. Ito yung nagkakasa sa ilalim. Yan yung humahatak. So nandito yan. So ito, start na natin. Ito yung so ayan. So, nandito to. Tornilyo nito, madali lang naman po at kukunti lang yung tornilyo na ilalagay, na kailangan ikabit. Kunti lang naman. Kasi may naka-out siya. Bolt siya dito. Mga pala, shout out kay Sir Louie. Pasensya ka na at hindi ko agad. Kailangan kasi makabuo muna ako ng idea kung paano ko gagawin bago ko simulan. Yun po yun. Yan. Kailangan buo na sa
desisyon ko yung gagawin ko, tsaka gano'n. Hindi ko siya agad pinupwersang gawin. Kasi nga, yan, medyo maganda kasi pagka ano talaga, yung okay sa yung gagawin mo, naisip mo na, okay na yung idea, okay na. So yun, doon ako nag-uumpisa. Dito muna tayo sa kabila. Natin to. Ewan ko, nandito ba yung... ito yata. Yun, ito na. So, ayun, hindi naman masyadong mahigpit. Pantay naman. Yan. Basta kahit mahulog dapat huwag tatalsik yung masa. So hindi naman siya nakakaabala sa paglagay ng pellet. Okay naman. Tapos itatry natin to ilagay. So ito talaga po ang purpose ng ating pagkakalas nito eh. Ang purpose talaga is may kabit ito. Kaya mission accomplished tayo pagka nakakabit na to. Kasi ito yung instruction na dapat natin sundin kung paano ikabit ito. Ayan. Maganda naman yung tornilyo kasi yung malalaki. Yung mga mahaba at tama rin naman. Yan, ito yung takip ng battery. Kaya dapat kasama rin yung takip. Sabi ko, tuwid na tuwid naman. Ako lang medyo kasi may killing yung mata ko, hindi na kasi parehas ng grado. Kaya tinitingnan kong mabuti na gano'n. Yun yung nakita ko na. Nakita ko na yung red. Pero hindi naman. Kasi yung sight niya, nakikita ko pa rin na nasa ibabaw yun. Kaya lang nasa left. Nasa left siya, so kailangan i-adjust. Yan. Kabisado ni Sir Louie yung pag-adjust nitong ito, yung pag-adjust niya. Yan. Kabisado na yan ni Sir Louie. Kaya siya na ang mag-a-adjust. So, tingnan nyo maigi. Ayan o. Nakakabit na. Tapos ito, iwan siya. Ayan. Ito yung kanyang dovetail. Dovetail ba yung tawag dun? O yung dovetail, itong kinakabitan nito. So, ayun. Kapag ano, pwedeng ano. Tapos, ano lang siya. Yan. O, kanina kita ko yung red. Ayun yung red. Kanina yung red, nasa ibabaw lang ng side. Hindi ko makita. Diba? Pero may, yun. Parang ano siya, medyo may pagkalobat na. So, papalitan na to ng battery. Yan, kasi parang pansin ko, lobat na siya. Ayan o, malabo na. Kanina, luminaw, pero saglit wala. So, papalit na ng battery na ito. Marami naman po nabibiling battery nitong. So, ayan, hanggang dito na lang. At ayan, pinakita ko sa inyo kung paano tayo magkakalas. Ito yung naiwan. Yan. Siya na ibabalik natin doon. May box naman to. Ilalagay na lang natin sa box. Ayan, tingnan nyo. Ayan,
itayo natin gano'n, pakita natin. Kaya, paano ba natin itatayo yan? Hindi naman yan titindig. O, ganyan na lang. Ang ganda, di ba? Ang ganda niya. Ang ganda. Kala mo tunay, pero hindi naman. So, ano na lang natin. Yun. Hindi naman siya pantay na pantay rin yung ganun niya. Tsamba talaga tayo, no? Tapos matibay yan, no? Matibay siya. Kahit mahulog yan, hindi yan basta gagalaw. Kasi lalaki rin naman, tsaka mahaba yung baon ng tornilyo. Tapos okay din naman yung threads. So, yan. Itatakpan ko na to. Maraming salamat po ulit sa inyo. May papakita akong video sa inyo sa sunod na, ayun, labis kong ikinatuwa. Maaring yun, mga kasama natin na mga datihan pa. Akala ko, sabi nga nung yung wife ko, sabi niya, yun lang daw magiging mga ko ngayon is yung mga baguhan kasi marami akong basher nung umpisa ko. Tapos nahack pa yung account ko, and then yung account ko sa FB. Tapos na-demonetize yung YouTube ko doon. Sabi niya, yung magiging ko lang daw talaga is yung mga baguhan. Pero ako kasi isa-isang nagtatawagan sa akin, kumukontak sa akin, yung mga datihan pa, yung mga noon pa, na na-inspire sila. The fact na nakikita nyo na talagang ako is beginner na mag-umpisa. Talagang as in walang knowledge tungkol sa airgun. Nag-base lang ako kung paano ko kinakalas. Pero pagkakalas na, dadalhin sa akin, mahirapan akong buuin. Kasi yun nga, hindi naman po tayo talagang umpisa pa lang, nag-uumpisa pa lang tayo noon. Talagang kung ako'y nagkalas, mahihirapan din akong buuin, pero siguro 50% na mas mabilis ako kaysa doon sa hindi buo na ipadadala sa akin yung kalas-kalas na mahirapan akong buuin. Pero pag ako nagkalas, siguro 50% faster than doon sa ganong sitwasyon. So, pakita ko sa inyo, bubuin ko lang yung video para makapagpasalamat din sa kanila. Kasi ang alam ko, wala namang halaga na nandito ako na ang atin po kasing aim is hindi naman yung kumita dito. May pinakikitaan naman po akong iba, kagaya ng sinabi ko sa inyo. Ang natin dito is makatulong doon sa iba na yun, gustong ang ating palaging inaano dito ay sa akin, yung malasakit. Hindi ko bibigay sa kanila yung airgun nila kung may problema, kung mayroon pang nakita kong may problema, hindi ko talaga ibibigay. O mamumroblema sila. Sasabi kasi yung problema dyan, hindi lang isang may sira. Ang sinasabi natin, yung mahirap, yung bang hindi katatama, hindi hindi accurate yung pinag-aralan po natin maigi yung mga tamang pressure, tamang output para sa mga airgun, kung paano, para at least mayroon talaga tayong knowledge paano ka makakatulong kung wala ka namang alam. So di wala din. So ayun, maraming salamat sa inyo. Dito na lang tayo. Ko kagad to dun sa kasi na to, matagal na to rito, parang 2 weeks na yata ito eh. Kaya ko nga nung ka sa isip ko yung gagawin, doon ko ginawa sa kabilang bahay kasi doon wala akong machine. Talagang siya lang magagawa ko kasi siya yung nabuong idea sa isip ko. So dito, kaya po ayan, buo na siya ngayon. So